hindi natitinag, lumalaban, pinagtatanggol ang mga inaapi, aksyon at kamao ng tambayan. Kasama si Bro Johnny Pabon at Bro Melo Eleksyon. At ngayon, eto na sila, tagapagtanggol ng mga OFW sa buong mundo, Bro Johnny Pabon at Bro Melo Eleksyon. By 2050, 70% of the world's population will be living in cities covering less than 2% of the Earth's surface. Never have cities been so challenged, and the trend continues to grow. This raises many issues: pollution, infrastructure access, traffic congestion, mobility, safety, and the health of residents are only a few examples. The development and combination of new technologies, such as the Internet of Things and artificial intelligence, offer a multifaceted solution: the smart city. Smart cities are hyper-connected cities, technologically equipped to improve the lives of their residents. In Mexico, some neighborhoods are still struggling to get permanent access to electricity. So the city installed sensors to analyze the use of electricity in various sectors, so as to optimize energy distribution across the grid. As a result, less frequent power cuts and better distributed energy. In the United Kingdom, the city of Bristol created the Data Dome, a public platform where information on traffic, air quality, noise, or even the city's governance can be shared. They want to grasp the city's pulse by exploiting this data and give local players, citizens, and entrepreneurs the means to build the smart city that truly suits their needs. At AXA, we want to provide our know-how to enable public authorities, businesses, and society as a whole to better anticipate the future and thereby protect all actors living and creating the cities of tomorrow. Lola's favorite recipe, passed on from generation to generation. Now revolutionized and prepared healthier without water. Our delicious waterless sinigang. Platinum cookware, simply the finest cooking system on the planet. So, do you want internationally recognized qualification that would open doors to a better life? The problem is, often the fees are too high and the classes too inconvenient to attend. Well, imagine a place that is cost-effective, allows you to study at your own pace, and is led by top teachers and award-winning entrepreneurs. Hi, I'm Dr. Shirley Tan, CEO and founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is to offer high-quality, affordable, cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive MBA programs.
We do this using the most effective teaching methods via virtual and live training classes. Today, UBA humbly serves tens of thousands of English teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to cover the UBA difference. Magandang morning po sa inyo. At syempre, ito po si Bro Johnny Pabon sa aking programang Aksyon at Kamao ng Taong Bayan. Siyempre, dito po sa ating programa, binabati muna natin ang ating mga viewers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din po, pagbati din po natin sa ating mga OFW sa buong mundo, yung ating mga distress OFW, ha? Na andito po si Bro Johnny, ha? Huwag po kayo mawawala ng pag-asa at gagawin po natin ang lahat ng magagawa natin para matulungan kayo. Sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Pag nakakarinig ako ng may nai-stress, meron kung ano ng mga iniisip, huwag po, ha? Please lang po. Basta, nandito po tayo, tutulungan namin, gagawin natin ang lahat ng paraan para kayo ay mabigyan natin ng solusyon sa inyong problema. Tayo po ay magsasama-sama ng isang oras po. Ano po, ha? Kaya, samahan po ninyo ako. At siyempre ang inyong lingkod na si Bro Johnny Pabon ay muling nagpapa-remind po. Nire-remind po natin sa ating mga kababayan. Ngayon po, tumaas na naman po ang rate ng ating COVID-19 victims. Yung mga na-inflict ng COVID-19 dahil po umabot pa tayo ng mahigit 100,000. 100,000! Oh, ang ibig sabihin po noon, ay talaga naman pong marami pa ring pasaway. Marami pa ring pasaway at hindi pa rin hindi pa rin kayang i-control ang kanilang mga sarili. Kaya kung maaari po sana, please lang po, i-control niyo ang sarili, wag muna lumabas ng bahay, ha? Para po hindi po tayo nahahawaan yung COVID-19. Grabe po talaga yung COVID-19 na yan, hindi talaga ito titigil itong COVID-19 na ito. Tapos yung mga iba pa dyan, galit pa kay Presidente Duterte. Dahil bakit daw uli bumalik ang moderate enhanced community quarantine o MECQ. Sino bang may proof? Ito ba kasalanan ba ni Presidente Duterte? Hindi po ito kasama ng ating kagalang-galang na may Rodrigo Roa Duterte. Good morning, Mr. President. Good morning po sa ating mga guardians. Yung ating Madonna, mga sis, good morning po sa inyong lahat. Hindi po ito kasalanan ng ating Presidente, kundi kasalanan ninyo, natin. Lalo't-lalo na yung mga pasaway. Sinabi kailangan po gumamit po tayo ng face mask. Okay? Lalo't-lalo na pag nasa labas. Actually, yung face mask po, sa labas po yan, di ba? Common sense na lang. At the same time, gagamit din ng face shield. Ito yung face shield. Ito yung face shield. Sandali. Ito yung face shield. Ito yung face shield. Yan. Para at least nakakover yung bibig mo, nakakover yung ilong mo, at nakakover ang mata mo. Bakit po?
Dahil nga po ang COVID, tatlo po ang dinadaanan yan. Dumadaan yan dito sa bibig, dumadaan dito sa ilong, at sa mata. Sa paanong paraan dumadaan sa mata? Kapag at hindi nyo hinuhugasan ang inyong mga kamay, ang mangyayari po niyan, syempre, pag nangati si mata, kakamutin ninyo, ayun na, pumapasok na po si COVID-19. So again, I'm asking you kung pwede po sana sundin po natin ang hinihiling po ng batas. At ito hindi po para sa amin. Ito po'y para po sa inyo, sa inyong kapakanan. Kaya kailangan po, sumunod po kayo kung ano po ang hinihiling ko, ano po ang inuutos ng batas. Sumunod po tayo. At pinaka-importante din yung social distancing. Bakit po? Para wala pong body-to-body contact. Ano po, Mahirap po yun dahil nga po doon mas malapit din na dumikit ang ating itong virus na itong COVID-19. Pag yung social distancing, hindi mo inobserve ang social distancing, nagkalapit kayo, ayan, yung droplets po ng laway, yan po ang pinaka-importanting wag kayo madapuan nito, kasi kung kayo madapuan nito, lagit kayo, patay kayo. Kaya again, please lang po, sumunod lang po kayo. Kaya sabi ng iba diyan, si Tatay Bigong, akala mo palagi parang sirang plaka, lagi yun yung sinasabi. Paano kasi hindi kayo marunong sumunod? Tapos sasabihin niyo, bakit mo si Presidente paulit-ulit? Kayo, ang titigas ng ulo niyo, pambihira talaga kayo. Tuloy nangyari. O na-MECQ ulit tayo. Because it is our fault. It is nobody's fault. It is our fault, Ibig sabihin nun, wala kayong dapat sisihin, kundi tayong mga sarili natin. Kaya please lang po, sa mga nanonood ngayon dito sa ating programa Aksyon at Kamao ng Taong Bayan, abay, para na rin tayong si Presidente Mayor Rodrigo Roa Duterte na magiging makulit din. Yun na yun ang sasabihin kasi nga ang titigas ng ulo nyo. Kung kayo ba malambot ang ulo, di mo ng problema. Sandali muna, meron tayong interviewin. Si Kapitan yata, I don't know, si Bro Patolot, Si Bro Patolot, Herman Patolot, bro. Tumawag na kayo. At marami pa tayong interviewin, marami tayong pag-uusapan. Siya nga pala, binabati po natin ang ating mga OFW dyan sa Jordan. Please lang po yung ating mga OFW dyan sa Jordan, don't lose hope. Hindi pa naman tapos ang mundo para kayo mag-isip ng kung ano-ano, pambihira naman kayo. Sinabi ko na sa inyo na andito si Bro Johnny. We will do the best we can, makakuha tayo na makontak para mabigyan ng solusyon kung ano man ang inyong problema. Kaya po mamaya, kakausapin po natin ang CEO, President ng Alliance for the Welfare of the Filipino Workers na si Attorney Joel Nimo. Kakausapin po natin on air para mabigyan po kayo ng pag-asa, mamabuhayan po kayo, hindi po kayo mawalan ng pag-asa. Hindi kung ano-ano kasi pumapasok dyan sa kukote nyo, pambihira naman. Nandito kami. What are we do? Kaya kami na andito para kayo po ay kampihan. Para po maalis kung ano man ang nasa inyong mga pag-iisip. We understand. Naintindihan po namin, namimiss po yung pamilya ninyo. Gusto na po ninyong umuwi. Pero tandaan po ninyo, pagdating po dito sa mga lockdown situation, hindi po natin control yan. Lalo't lalo na dyan sa Jordan. Kapag ang Jordan ay nag-decide na i-lockdown, wala po tayong magagawa. Sana yun po rin ang inyong maintindihan. Pero kung ang problema ay dito sa ating sa ating bansa o sa sistema,
ng ating ng ating embassy. Gayon yung sa ating OWA dyan sa Jordan. Kung nandyan ang problema, ayan, ayusin po natin yan sa pamamagitan ni Attorney Joel Nimo. Ano na nangyari kanina? Tawag ng ito, bro Herman Patolot. Kung ikaw ay nasa kung ikaw ay nasa linya, nag-iintay na ako. O kung gusto mo, si Attorney Joel Nimo na lang siguro muna ang ating tatawagan. Pwede kaya ito? Sige, may kuryente na siguro ito. Siyempre may kuryente. Alam man walang kuryente, di walang signal. Walang kuryente. Oo. Ayan, At the same time, mamaya po, meron din po tayong kakausapin. Siya nga pala, nice pa natin ipaalam sa inyo yung ating pong dalawang partner na si Bro Boy Alejo ay pansamantala munang nag-excuse dahil nga po marami po siyang inaasikaso. Alam mo, masyadong busy yung kabro natin yan si Bro Boy Alejo. At gayon din si Bro Rod Olarte. Kaya pagpasensya na lang muna silang dalawa. Pero ang sabi niya, bro, basta kami nanonood kami. Kahit anong ginagawa namin, nanonood kami sa iyo. Basta wag mo lang kaming kalimutang i-shout. Ay, siyempre, kayo ba naman? Kayo ba naman makakalimutan namin? Bro Rod, Bro Boy Alejo at Bro Boy Olarte. Ay tuloy, si Rod tuloy naging boy. Ayan, okay. Yan na. Okay na? Nasa linya na. Okay, eto, katulad ng binanggit po natin sa ating po mga viewers dyan sa Middle East, lalo dyan sa Jordan, or OWA Jordan. Eto po, eto na po ang ating pong kaibigan at siyang CEO and President, no? Ng CEO President ng Alliance of the Welfare of the Filipino Workers. Okay, let's welcome Attorney Joel Nimo. Hello, Attorney. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hello, Attorney. Good morning. Hello? Yes, Attorney. Good morning po. Hello? Naririnig mo ba ako, Attorney? Hello? Hindi yata ako naririnig. Hello ng hello si Attorney. Hello? Hello, Attorney. Hello? Ayan, hello? Hello, Attorney? Hello? Yeah, naririnig mo na ako, Attorney? Hello, Attorney. Naririnig mo ba ako? Hello? Hello, Attorney. Naririnig ba tayo? Live na po. Okay, Attorney. Naririnig mo na ako, Attorney? Magandang hapon. Yan. Good morning, good morning, good morning, Attorney. Good morning. Attorney Joel Nimo, the CEO President of Alliance of the Welfare of the Filipino Workers. And nandito po, tama, Attorney, no? Una sa lahat, batiin mo muna ang ating mga viewers na nakatutok sa atin. Yes, Attorney, naririnig mo ako, Attorney? Hello, Attorney? Hello, Attorney? Hindi yata tayo naririnig. Yung ano nila. Okay, Attorney. Ngayon, naririnig mo ako, Attorney? Yan. Naku, nakuha! Magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig kay Bro Johnny. Okay. Ano po pwedeng may paglilingkod ng ating, alliance? Yes, Attorney. Tulad ng nabanggit ko nga sa iyo kanina ay yung ating mga viewers, no, lalo dyan sa Jordan, OWA, OWA Jordan, I should say, yung ating mga
yung ating mga kababayan diyan na mga OFW parang nawawala na ng pag-asa at kung ano-ano ng kanilang mga naiisip. Sabi ko sa kanila, don't you worry. Habang nandito kami ni Attorney Joel Nimo, na siyang kakatawan sa ating mga OFW, hindi po namin kayo pababayaan. Tama po, Bro Johnny. So, ayan, attorney, no? Sabi nga daw nila ay sila daw ay nawawala na ng pag-asa kung ano-ano nang lumalabas at naiisip nilang gawin. Sabi ko, hindi yan makakatulong sa inyo. So, sa tingin mo kaya, attorney, mabibigyan po natin kalutasan itong kanilang problema dahil nga 5 months na daw silang nakakulong dyan sa OWA Jordan. At ito yung mga distress OFW na lumaya sa kanilang mga amo dahil nga at sila pinahihirapan. Yung iba daw kung ano nang ginagawa ng kanilang mga amo na supposedly yung ating mga kababayan na nandyan sa OWA Jordan, sila'y kakampihan. Hindi nangyayari. Sila pa ang kinakawawa. Yun ang problema, attorney. Bakit pa ganyan? Grabe talaga. Una, Bro Johnny, dapat malaman natin yung status nung ano bang status nila dyan sa OWA. Ano ba sila? Documented ba o undocumented? Undocumented, kailangan po gumawa tayo ng sulat, address natin kay Secretary Bello, i-attention natin si Hans Kakdak, na i-inform natin na maraming displaced workers dyan sa Jordan ngayon. Ngayon, pwede namang gawing vehicle itong Alliance of the Workers of Filipino, the Welfare of the Filipino Workers, para ma-call yung attention ng agencies concerned. Tama, oo. According to them, attorney, yung mga agency daw nila ay hindi daw sila inaasikaso. Kumbaga, hinahayaan na lang sila. Opo, kasama po yun dun sa gagawin natin sulat. I-address natin kay Secretary Bello para ma-identify natin sino pang itong mga taong to. Punta dyan sa Jordan, ano ba yan? Dumaan ba yan sa POEA, sa OWA, or sa Doli Concern? Once na makikita natin yan, siguro makikita yan ni Secretary Bello. Medyo kaibigan naman natin yan. Na ma-address nga yung sitwasyon nila dyan sa Jordan. And at the same time, yung mga pamilya po nila pwede naman pumunta sa office para makuha natin yung detalye kung sino-sino ba yan, tapos para mapadala natin ang sulat as soon as possible. Tama. Attorney, tama yan. That's a good idea, no? Kasi nga, una-una, very, very much concerned sila sa kanilang pamilya nga dahil sa kanilang umaasa. At then, the point here, attorney, yung mga iba, hindi daw binibigyan ng sweldo nila. Hinuhold daw ang sweldo nila. Yung kanilang, yung mga gamit nila, hinuhold daw. Dapat ang magsasagot po noon, dapat yung employer nila, kung sino yung nakalagay na employer dyan sa OWA at sa POEA. Kasi may control number po yan eh. Tama po. So, ngayon, pag undocumented po, kailangan natin i-address siya kay Secretary Bello at saka si Hans Kakdak. Kasi yung kapakanan po ng mga OFW, regardless po sila ang status nila is documented or undocumented, kailangan po bigyan ng pansin. Sa tingin ko, attorney, documented to dahil nandun nga sila sa OWA Jordan. And then at the same time, nasabi nga daw nila sa akin, dahil gumawa nga sila ng video, naging viral yung video nila, pinag-initan ngayon sila ng mga empleyado dito sa OWA Jordan. At sinasabi daw hindi daw sila makakaalis. This is according dito sa sinabi ng ating mga kababayan. Kaya naghumihingi sila ng tulong sa atin, tulungan sila. Nung una daw, sinasabi daw, aalis na daw. Palaging aalis. That has been for 5 months. That has been for 5 months. If that will be the case, Bro Johnny, kailangan hanapin nila yung pinaka-nearest office, consul's office, or DFA accredited office
sa Jordan. Then magbigay sila ng informations regarding dun sa status nila diyan sa Jordan. Okay? Ang problema, attorney, okay. Ang problema, attorney, hindi sila makalabas doon sa area nila. Because ino-confiscate ng mga nila. That is right. Yung passport, bawal na po. Yes, yan. Katulad ng passport. Yung pinirmahan si Presidente Duterte na bawal na po i-confiscate yung mga passport ng mga OFW. Ayun. Po yan, doon sa pinirmahan ng Kuwait. Sa Kuwaiti government. Sako po yun sa Jordan. Okay, so ayan, napapakinggan ninyo ngayon yung ating mga kababayan dyan sa Jordan. Kayo mawala ng pag-asa. Nandiyan si Attorney Joel Nimo na very close nga dito kay Secretary Bello ng Department of Labor and Employment. At gayon din si Sir Hans Kakdak ng OWA, Philippines. No? At isa pa, Attorney, yun daw kanilang cellphone, kino-confiscate din. Abay, yung cellphone daw nila, kino-confiscate. Abay, kasama po yun dun sa batas na pinirma ni President Duterte na bawal po mag-confiscate ng mga personal na gamit ng mga OFW. Kasi po, kung may mga emergency, kailangan makatawag po sila sa pinaka-nearest consul's office. Isipin mo, attorney, I told them already, di itago niyo cellphone, sir. Kat itago namin yung cellphone namin, talagang tinitingnan nila mabuti, hinahanap nila mabuti kung saan namin tinatago yung cellphone. Ultimo nga mismo doon sa pinakaloob-loob ng aking itinatago, ba'y nakukuha pa rin. You know what I mean, attorney? Mga private parts doon nila inilalagay, ba'y nakukuha pa rin yung cellphone. Ganito na lang po, yung mga OFW natin dyan sa Jordan, o nakikinig man kayo, yung pamilya nyo po, pwede pong papuntahin sa opisina. Iyan. Okay? Napakinggan nyo. Tapos po natin yung detalye nung mga personal information nyo dyan. Tapos gagawa po tayo ng sulat para ma-address po lahat ng mga problema and concerns na inaharap nyo po ngayon dyan sa Jordan. Okay? At isa pa, attorney, another thing. Marami daw ay nakakalipad na. Kung ibig ko sabihin, nakakasakay na ng airplano papunta sa Pilipinas. Sila daw ay parang nabibitin. Sila daw ay parang nahuhold doon sa OWA Jordan. Medyo hindi yata tama ito. Dahil ba porque sila ay nagpa-viral ng video na humihingi ng tulong dyan sa sitwasyon nila dyan, ganun ang gagawin nila. Opo. Yun po ang kailangan natin may address para point by point ma-explain po kay Secretary Bello, attention kay Administrator Hans Kakdak, para po makita yung mga problema diyan na nangyayari ngayon sa bansang Jordan. Sige, attorney. Paki-advise po yung mga pamilya kasi gagawan po natin ng sulat. That is very, very good. Magandang idea yan. Wow. Thank you very much, Okay. Yung ating pong mga OFW dyan sa Jordan, alisin na yung stress ninyo. Smile na dyan, nasagot na ni Attorney Nimo. Nawala pa? Nawala. Sandali. Nawala. Nakat. Nakat siya. Ewan ba? I-open ba ito? Okay na. Okay. Ayan. Hello? So, attorney, pasensya na naputol yung ating linya. Ewan ko ba itong globe na ito palaging sasabing Andy? Ano klaseng Andy yan napuputol? May Andy bang napuputol, attorney? Alin po? Meron bang Andy napuputol? Siguro dito lang sa Pilipinas nangyayari. Only in the Philippines. Pambihira. Nagbayad ka pa ng Andy, napuputol din. Ay, nako.
Ano ba yan? Anyway, Tony, yung ating pong mga kababayan will thank you so much dito sa gagawin mong tulong sa kanila, and magugusta, kumbaga hindi na sila mawawalan ng kumbaga they will always think, ay, may pag-asa na tayo. Dapat may pag-asa. Kung ikaw ay buhay, may pag-asa. Yung mga patay lang ang wala ng pag-asa. Tulungan po natin yan in the name of the service of the Filipino people. Yes, oo, tama. And it's just like what we're doing. Kung ano pa yung ginagawa ng ating presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte, gayon din ang ginagawa natin, pagserbisyohan ang ating mga OFW. Yes. So, Attorney, balita ko, you're running under what flagship, Attorney? Opo, ano pa, maaga-aga pa, pero tayo po ay nagpaplano rin. Nagpaplano kasi kailangan natin yung serbisyo maibigay sa taong bayan. Tama, very good. Siyempre, kailangan talaga yung mga may boses at mga bagong sibol pagdating sa politika. Tama po, Bro Johnny. Okay. So, Attorney, alam ko you're so busy, and we like also to greet Princess Panhimayu. We'd like also to greet yung kanyang may bahay, yung kanyang mister. Hello? Oo. Yes. Si Mohammed at saka si Coach. Yan, si Coach. Yan. Binabati natin sila. At siyempre, baka siyempre yung iyong one and only na si Rose at yung iyong little baby. Yes, thank you. What's the name of your little baby? Cheska! Hello there, Cheska! Yan. Okay. So, Attorney, again, thank you so much, and we'll be expecting again. This is not only the last time, but this is just the beginning, and we'll hear more from you para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng ating mga tulong. Walang anumang And sooner later yata magkakaprograma ka rin sa isang station, Attorney. Tama po yung Bro Johnny. Okay, antabayanan po ninyo yan, yung programang yan. So, Attorney Joel Limo, thank you so much. Mabuhay po kayo and keep up the good work. Nandito po kaming media na nasa likod mo in case that you need any support coming from us. Wag lang pera dahil wala kaming pera. Pero pagdating naman sa pag-promotion ay maaasahan mo kami dyan. Okay, Attorney? Thank you. Okay, thank you. Thank you very much, Attorney Joel Limo. Okay. Ayan po, Okay, yung ating pong mga viewers mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hello. Kamusta po kayo? And we'd like, syempre, yung ating mga partners na nanonood sa atin ngayon, si Bro Rod Olarte at si Bro Boy Alejo. Hello, kamusta po kayo? How are you doing? Okay lang si Bro Johnny dito sa ating programa ng Aksyon at Kamao ng Taong Bayan. Okay, let me see now. We have meron pa tayong interview, isa pa, no? At malalaman po natin ano ba ang kalagayan ngayon ng ating mga kababayan diyan sa sa Pasig. Siyempre maraming barangay po sa Pasig at isa po sa kakapanayan po natin. Nawala. Ba't nawala na si
Bro Herman Patulot, ha? Hinintay namin yung tawag mo. Bro Herman Patulot. Sorry. Akala ko ito na bunot yung music. Anyway, tulad na nga binanggit ko, we're calling for the attention. Ayan na. Okay, nasa linya na po. At para po malaman po natin ang mga kaganapan dyan sa Pasig City. 123, hash now. Ano nangyari? Ayaw? Ayaw niya? Hindi po pwede? Wala. Okay, bro, bro Patulot. Problema natin dito, wala tayong bala dito. So we'll just wait for them to call. Tatawag na lang sila. So tingnan natin po sino po ang mga nasa linya. Who's watching now? Binabati po natin si ayan, Jerry Rojas. Sabi, ganda ng jacket mo. Jacket lang ba? Ikaw talaga bro, jacket lang ang nakita mo. Sabi ni bro Rod Olarte, discuss on OFW. Well, we did already. Thank you very much. Okay. Sabi ni Chinariel Madros, what is this? Madrazon Malakad Bueno. Hello po sir. Hello din sa iyo. Layatupa said, mabuhay po kayo sa programang Aksyon at Kamao ng Taong Bayan. More power po and God bless po sa inyong lahat. Stay safe lang po kayo. Thank you very much, Leia. Sir, marami pong kinikinig at nakikinig pag nasa on air ka na. Wow, talaga? At nagsasalita, pabati po sa kanila dito sa Liloan, Southern Leyte. Liloan is in Southern Leyte. Hindi siya Leyte lang, kundi Southern Leyte. Tawa ng tawa sila. Hello there! Kamusta po kayong lahat dyan? Hello! Dami mong fans dito. Oh, talaga? Thank you so much. Kamusta po? How's everyone there? Okay, so that's coming from Leia Tupaz of Liloan, Southern Leyte. Ngayon po ay binabati po natin yung ibang ating mga viewers na nakatutok sa atin ngayon. Lalo na nandiyan si Jocelyn Flores na naandyan ngayon sa Middle East din. Hello Jocelyn, guwapita. Like say also happy viewing sa Sagip Media Bureau and Sagip Bata Buhay at Kalikasan Global Foundation. Hello there to Doc Efren Dongoya and Dr. Leona Kojima. Hello, kamusta po kayong lahat dyan, ha? At syempre po, sooner or later, marami po mga proyekto na atin pong inaasahang manggagaling po sa Sagip Global Corporation. Marami po ang mabibigyan po ng biyaya ng ating ating founders, bro Efren Dongoya and Dr. Leona Kojima, sa pamamagitan po ng Sagip Bata Buhay at Kalikasan Global Foundation. Congratulations sa inyo. Like also to say happy viewing din, no? Kay Engineer Harry Freires. Hello! At pag sinabi po natin si Engineer Harry Freires, kasama po dyan ang SOBA. At siyempre, pag ang SOBA ay naandyan, maintain po ang ating 7.4 pH na alkaline sa ating katawan. Importante po yan. Yung SOBA, yan po ay hindi nabibili sa anumang butika. This is straightforward sa akin.
No. You just can get it from me. Pero ito po ay direktang nabibili po kay Engineer Harry Freires. So it's really fantastic. I've been taking this since March 11. Pero hindi ako nagkakasakit. Hindi ako nagkakasipon or anything. And hanggang po sa ngayon, I maintained myself with my alkaline 7.4 pH. Okay. Ito. May dyan. Okay. Alright. Nasa linya na po. Okay. Good. So, katulad sinabi ko po sa inyo, ay atin pong bibigyan po ng daan ang isa pang interview after we had interviewed Attorney Joel Nimo. Ito naman kakausapin po natin, ma-interview po natin ay isa sa mga kapitan ng barangay dyan sa Pasig City. And this is Barangay Kalawan, Pasig City. Na si Barangay Captain Jesse Gabiola. Kapitan, magandang morning po sa inyo. Hello. Magandang hapon po. Okay, pasensya na Kapitan. Morning po kasi sinasabi ko kasi sa Guardian, morning po ang sinasabi po namin, Kapitan. Okay, Kapitan. Magandang araw sa inyo at kamusta naman po ang Barangay Kalawan? Sa ngayon, Sir Johnny, okay naman po kami. Medyo kontrolado na namin ang sitwasyon dito sa barangay namin. Wow! NDCQ. Masasabi po natin. Sige po, Kapitan. Sige po. Yung mga paghahanda po namin, dahil bumalik na naman tayo sa MDCQ, sumusunod kami sa mga protocol na binabasa amin ng ating City Mayor, Mayor Vico, at National Government. Bali, nag-prepare na rin kami ng konting ayuda sa aming mga kabarangay at nagbigay sa bawat sectoral group, katulad ng PWD, sa mga jeepney driver na nawala ng hanap buhay na hindi nakapagpasada, sa mga solo person. Yun, nagbigay kami ng kahit konting ayuda. At ngayon, continuous pa rin yung mga disinfectant namin sa every night. Meron kaming disinfectant sa mga area, lalo na yung mga area na may mga positive sa COVID. Yan ang magaling na Kapitan, ha? Yan ang dapat po, yan ang tinatawag na sample ng liderato ng isang kapitan na hindi iniisip yung bulsa lang niya. Ito yung dapat na kapitan na dapat tinutularan. Hindi yung ibang kapitan diyan tulog ng tulog lang. Hindi yung ibang kapitan walang iniisip kundi magpayaman. Hindi yung ibang kapitan diyan mahilig magkurap. Hindi yung ibang kapitan diyan mahilig magnakaw. Di bali magnakaw, basta tulungan mo lang yung iyong kapitbahay, hindi mo kinutulungan yung kapitbahay mo, Anyway, Kapitan, again, congratulations. Nako, ang galing talaga. No? You are showing your good sample as being a good barangay captain, Kapitan. Congratulations. At siyempre, Kapitan, ngayon po, we are already nandito. Balik ulit tayo sa MECQ. No? Ano po ba ang protocol na ginagawa po ninyo? At lalo na't diniklar na nga ni Presidente Duterte itong MECQ. Ano po bang ginagawa niyong mga protocol, Kapitan? Isa sa mga protocol namin, yung pagsasaway namin sa mga aming kabarangay, lalo na especially sa face mask. Kailangan lahat ng tao sumusunod sa face mask, yung social distancing, tapos yung pagbibigay din namin ng mga konting ayuda sa mamamayan namin. At sanay din naman ang ikot din ng mga security force namin para magbibigay paalala sa ating mga kabarangay na sumunod tayo sa pinatutupad ng ating gobyerno. Okay, ayos ha. At syempre Kapitan, alam naman po natin marami talaga matitigas ang ulo. Matitigas ang ulo talaga. Grabe ang katigasan ng ulo. Mga pasaway ba, Kapitan? Ano po ba ang ginagawa ninyong paraan dito? Kung sakasakali man meron ito mga pasaway at matitigas ang ulo, ano bang ginagawa ninyo dito sa mga matitigas na ulo na ito, Kapitan? Sa totoo lang po, Sir Johnny, marami na rin kami nahuling mga
minor de edad, saka yung mga lumalabag po, lalo na yung mga walang face mask, yung tumatambay lang. Kanto-kanto yan, mga hinuhuli po namin yon. Una na pangaralan namin, yung first offense ng pangaral, lalo na yung mga minor de edad, pinapatawag namin yung mga magulang. Tapos, yung second offense na, pinapatawag na po namin sila ng ticket. Kasi meron po tayo dinata sa lungsod ng Pasig. Kapag nahuli ka na wala kang face mask, ay ikaw ay magmumulta ng 500 pesos po. Ba, mura lang yun, ha? Yung iba nga, 1,000 pesos pa. Buti mura sa inyo, 500. First offense yan. Second, siyempre, Kapitan, meron yung second, third offense, di ba? Opo, meron pong gano'n. Pag yung second offense, 1,000, may kasama ang 2. Yun ang dapat. Meron naman po, hanggang third offense naman po. O ano mo yung third offense? Medyo pataas na po. Meron na po tayong 2,000. 6 months imprisonment. Aba, may imprisonment na dapat. Ay, tigas naman ang ulo talaga eh. Dapat ba umabot ba ng... Isipin mo, aabot ka pa ba ng third offense? Baka yung iba nga, fourth offense pa. Ay, sus, hindi na po. Wag nang pakawalan yan sa kulungan. Kung magpo-fourth offense ka pa, grabe ka, oh. Para ka naman hindi grade 1 yan. Hindi mo maintindihan yung offense na yan. Di ba, Kapitan? Opo. Pinananaman dyan sa mga magulang. Karamihan kasi nahuli namin, puro kabataan eh. Oo nga. Kaya nananaman sa mga magulang na sana pangalagaan naman nila yung mga anak nila na huwag nila pabayaan sa kalsada. Kasi mahirap po ang sakit ngayon. Hindi natin nakikita kung sino yung kalaban. Tama yan, Kapitan. Dahil itong biological warfare, itong hinaharap natin ngayon, lahat po tayo, mga sundalong nakikipaglaban sa mga kaaway na hindi natin nakikita. Yan ang problema, bro eh. Dobro ko tuloy si Kapitan. Kasi Kapitan, go ahead. Tama po yun. Kasi nga, yung mga magulang, paulit-ulit na lang kami nagsasabi sa kanila na naingatan ng kanilang mga anak. Mahirap po kasi magkasakit. Hindi po biro itong kalaban natin. Ay, talaga. Oo, mahirap talaga yun. Bawal magkasakit! Bawal talaga magkasakit. Mahirap talaga, Kapitan. Kasi sa oras na magkasakit, naku, napakagastos sa ospital. Tama po. Malaking gastusin na po pagka lalo na pagka COVID ang kinalabasan. Ay, oo. Tama yan, Kapitan. So, Kapitan, kamusta naman po yung ating pong ginagawang rapid check-up at saka yung swab? Tuloy-tuloy pa bang ginagawa niyo dyan sa inyong barangay, Kapitan? Bakit? Meron na po kami binaba po ang ating City Mayor na si Mayor Vico. Dito po every Thursday and Friday meron po kami libreng rapid test. Binaba po ng ating mayor po mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. First 200% po ang binababa po dito every Thursday and Friday. Rapid test po yun. Tapos meron din ginawa ang ating mayor na kapag yung mga tao po, mga symptomatic po na talagang COVID, yan po ay binibigyan ng patin. Dinadala po yan sa mga isolation room or dinadala sa mga hotel kung saan sila doon pinagpapahinga ng 14 days quarantine. Yes. Tapos din yung pamilya nila, kami naman po sa barangay, kami naman po nagbibigay ng konting ayuda. At least para kahit paano, naka-quarantine din po yung mga pamilya nakahalubilo nila. Tama po. Okay. Maganda po yan. Kapitan, this is the last question I'll be asking you. Kamusta naman po ang Pasig Social Amelioration Program? Kamusta po yung ating mga kababayan? Sila po ba nabigyan na po nitong PSAP, Kapitan? Alas dito po, nagkaroon po ng sariling SAP po ang ating city government. Alas 100% na po. Karamihan po, nabigyan po ng ating mayor ng 8,000 po. Doon sa mga hindi nakakuha sa DSWD, sila naman po ay pinagkalooban ng ating mayor ng 8,000 each. Each family po. Pero klaro lang po, Kapitan, no? Yung 8,000 po ay para lang sa mga may pamilya o may mga asawa. Tama po ba, Kapitan? Ano po? Per family po. Family. Ngayon, paano po kapag at single? Ayun po, pag single po, ang binibigay po ng ating city ay yung ano po, yung meron po silang ticket
yung food pack ticket. Yung Pwede stab. nila- Yung stab, Kapitan, no? Pwede na ipalit doon sa palengke para yun naman yung pamimili nila para sa mga pagkain. Ayun nga. Sige po, Kapitan, go ahead. Ang yung ticket stub. Yun nga po, Kapitan, dahil nga ako po ay diyan po, taga Pasig din po ako, Kapitan, diyan sa may Santolan, no? At Okay. oo, ay ngayon, Kapitan, yung nabigay na stab, ang date doon ay July 15. Kapitan, ano na ngayon? August na ngayon. Paano? Ang dami nagrereklamo, paano daw nila mai-change yung stab nila? July 15, mabutit nakausap ko si Say, dyan sa Office of the Mayor, at sabi niya sa akin ni Say, yan daw extended daw hanggang August 15. Tama po ba, Kapitan? Ako ba nagkaroon pa po ng extension para dun sa at least may palitan nila. Kaya nga, hinihingayat ng city na sana wag na lang itago. Pagka nabigay na sa kanila, ipamalit na nila agad. Oo nga Ako nga, Kapitan, hindi ko pang nakukuha sa akin kasi single kasi ako, Kapitan. Anyway, ayan, si Bro Patolot single din yan. Single na double. Only joke. Anyway, Kapitan, thank you very much for your time na iyo pong naibahagi sa amin, na i-share sa amin, at maraming salamat sa aming kasamahan dyan ng Rizal PNP Press Corps na si Bro Herman Patolot, no? Na talagang ang sipag niyan, Kapitan. Ako, ikot ng ikot yan. Oo. Kahit walang gasolina ang motor niyan, ikot ng ikot pa rin, Kapitan. Anyway, Kapitan, your parting words, Kapitan, sa ating mga viewers. Una po, maraming salamat po Sir Johnny De Silva. De Salva po, De Salva. Pavon. Hindi ko kaano Kapitan Dennis De Silva, De Salva po. Apo po ako ni Ramon De Salva. Opo, sige po, Kapitan, go ahead. Maraming salamat po sa inyong panayam at kami nabigyan ng pagkakataon na kayag din namin sa aming kabarangay. Ang barangay naman po ay hindi naman po nagpapabaya sa... Okay, Kapitan? Hello? Nawala. Anyway, congratulations, Kapitan Jesse Gabiola ng Barangay Kalawan, Pasig City. Nako, napakaganda ng mga ginagawa. Kaya yan ang dapat gayahin, yung mga ganyang kapitan na walang iniisip. Ang iniisip niya ay puro ang kanyang mga kabarangay. Congratulations, Kapitan. Oo po. Ayan, nabitin. Okay, Kapitan, again, magandang araw. Nabitin yung sinabi mo, Kapitan, nabitin. Okay, magandang araw po ulit, Sir Johnny De Salva. Yan, oo. So, Kapitan, yung parting words mo, Kapitan, sa ating mga kababayan na medyo nabitin po't naputol yung linya. Pati pa naman ang sound, hindi pa rin unlimited. Ano ba yan? Ano pa klaseng unlimited yan? Pambihira talaga. Sige, go ahead, Kapitan. Go ahead with your parting words. Kami po ay lubos nagpapasalamat sa radyo ng Masa kay Sir Johnny De Salva. Kami po ay muli nagpapaalala po sa ating mga kababayan, ating kabarangay, na sana sumunod po tayo sa mga pinatutupad ng ating diskurso, na magsuot po tayo ng face mask, tugurin po natin yung mga social distancing, at huwag din po natin kalilimutan yung paghuhugas ng kamay. Ito po ay ginagawa ng gobyerno po para sa kaligtasan ng lahat. Isipin po natin na ang kalaban po natin ay hindi natin nakikita. Kaya maging alistod po tayo kung ano man ang pwedeng mangyari sa atin. At wag po natin papabayaan yung ating mga anak. Importante po, yung mga senior citizen, bawal na po sila sa labas. Kasi sila po yung madalas dinadapuan ng mga sakit. Kaya ingatan po natin ang ating mga pamilya
At huwag din po natin kalilimutan yung magdasal sa Panginoon dahil yan na lang ang tanging natin pag-asa para malampasan natin ang pandemyang ito. Maraming salamat po, Sir Johnny De Salva. Thank you very much, Johnny De Salva po Kapitan. Salamat po sa inyo pong interview. Bibigay pa ng oras para sa pag-interview namin sa inyo. Kapitan Jesse Gabiola ng Barangay Kalawan, Pasig City. Thank you so much. Ganyan din kay Bro Patolot, Herman Patolot, thank you very much. At siyempre po, sa ating po mga viewers, we have how many minutes more? We have 15 minutes more. At tayo 50 minutes pa. Ano ba yan? 6 minutes? 6 minutes more pala. 6 minutes more before countdown, okay? So again, sa ating mga viewers na katutok po sa atin ngayon, hello there, Love Divine. Hello there, Love Divine, watching from Jordan. Hello there, Love Divine. How are you? And also, yung ating mga neighbors, dyan sa Cityland, Pasig City, dyan sa may Barangay Santolan. Hello. Kamusta po kayong lahat dyan? I hope you're doing fine. Okay, and at the same time po, we'd like also to greet each and everyone na mag-engats ka. Mag-engats po tayong lahat. Huwag po tayong magpapabaya. Huwag po natin pababayaan ang ating sarili, lalo na kapag ito yung COVID-19. Ako, napakahirap po. Napakahirap po nitong COVID-19 na ito, So again, I'm asking you to please magtulungan po tayo. Huwag po natin pababayaan ang ating mga sarili na tayo po ay matalo nitong COVID-19. Okay? And we'd like again to thank ito pong radyo ng Masa Entertainment Net Radio for giving us the privilege, isang pagkakataon na makapag-ere po tayo ditong programang Aksyon at Kamao ng Taong Bayan. At yung Badger po, mga Thursday po, we'll be playing, dapat launching po ng Badger, pero busy nga po yung ating kabro na si Bro Boy Alejo, kaya by Thursday together with Doc Perry, don't forget that. Binabati rin po natin ang BCCL, ang Bangsamoro Christian Command of Luzon. Ang mga generals po, kinakamusta po natin, si General Jonathan Largadas, General Alvin Barbin, hello, si General Del Rosario, General De Jesus, Del Rosario de los Santos, ayan, Del Rosario kasi, at gayon din si General Jerry Rojas, ayan, kamusta General Michael Mendoza, ayan, lahat na yung mga general po natin yan. At syempre po sa ating pong mga kamedya po natin, kamusta po kayong lahat? Kay Bro Melo Election, kay Bro Romeo Robles ng Showbiz Entertainment at iba pa. Hello there. Okay, we got 3 minutes more, and sa lahat-lahat po ng mga nakatutok po sa atin dito. To Mirno, pasensya na Mirno, pero katulad ng sinabi ko, Mirno, ayusin natin mabuti yung problema mo, na imposibleng gayon din sa Monalao, Monalao na may problema rin, dyan sa Monalao trading ng motorsiklo. May problema rin po tayo. Next sa Thursday po, pag-uusapan po natin yan. Kasama po natin si Bro Boy Alejo, Kaya pag-uusapan po natin. So meron pa tayong two situationer. Meron pa rin tayo, another one na receive ko. Meron pa rin tayong problema dyan uli sa Barangay Mayamot, na kailangan po maayos din po natin ang problema dyan. Pambihira talaga. Grabe, So ayusin po natin yan, So ito po yung mga issues na ating pag-uusapan sa darating na Webes. Well,
Here's the food of the spirit for the thoughts. If you're down, you're out. You need somebody to help you, somebody to guide you, somebody to lead you to God. And as always, remember, there's the Father up there who cares for us so much, who loves us so much, and will bring us to life everlasting. And I'm asking this in the name of our Christ Jesus, our Savior and our Redeemer, and to our dear Holy Spirit. At syempre, binabati rin po natin si Chairman Mark Ibanez Gaguban of FCCWSTF. Kamusta po ang ating pong itong Federation of Citizens Crime Watch Special Task Force, na si Bro Boy Alejo, ang chairman po ng buong lalawigan ng Rizal. Okay, so don't forget that, yung mga FCCW, STF. Welcome po. And Red Liaga, hello there, Bro Red Liaga. Kamusta po? Sa lahat po ng ating mga viewers, Beth Sarinas of Online News Worldwide. Hello. Bye-bye. And don't forget ang ating pong programang Aksyon at Kamao ng Taong Bayan with Bro Johnny Pabon. Hindi natitinag, lumalaban, pinagtatanggol ang mga inaapi. Aksyon at kamao ng Taong Bayan. Kasama si Bro Johnny Pabon at Bro Melo Eleksyon. At ngayon, eto na sila, tagapagtanggol ng mga OFW sa buong mundo. Bro Johnny Pabon at Bro Melo Eleksyon.